victims have pointed their fingers at the state agency, the NTF-ELCAC, either as the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the attacks are online and not clearly identifiable. NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Gusto buwagin ni UN Special Reporter on Freedom of Expression and Opinion na si Irene Khan. Irene Khan, she is a Bangladesh lawyer. She is born in Dhaka East, of Pakistan, now, is called Bangladesh. Kung ating natatandaan, bumisita si Irene Khan ng 10 araw sa Pilipinas para magbigay ng assessment tungkol sa freedom of expression and opinions. Sa press conference na nangyayari, nagpalabas siya ng komento regarding sa NTF-ELCAC na gusto niya buwagin dahil sa red tagging. Meanwhile, National Security Advisor Eduardo Año said they respectfully disagree with Khan's recommendation for the abolition of NTF-ELCAC. They are allegedly at strategic victory in their campaign against the CPP and PANDF. To turn back from this whole-of-nation approach will be counterproductive and moot or useless because it has been successful for 5 years in breaking the back of the CPP and PANDF. Ano nga ba talaga ang intensyon ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion Irene Khan para sabihin itong dapat nang buwagin ang NTF-ELCAC? Ito nga ang tanong ng ilang unit ng Philippine Army. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Major General Audrey Pasha, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, inamin niyang dismayado siya sa hirit na ito ni Khan. Tama ka doon, talaga nakadismaya kasi yung kanyang pronouncement against the Philippine government ay maling-mali at hindi tama. Kasi mukhang nung pumunta siya dito, meron na siyang mga gusto niyang gawin na ginawa niya lang dahilan na punta dito. Pero nabuo na sa kanyang purpose na ang kanyang gagawin dito ay kanyang sisirain yung ahensya ng gobyerno. Sinabi pa ni General Pasha na kaya nasabi ito ni Khan ay dahil na brainwash ito ng mga makakaliwang grupo. Pati foreigner, binibrainwash nila. Sana itong ating mga kapwa Pilipino na ito na walang hinahangad kung hindi sirain ng Pilipinas at kanilang kapwa Pilipino, they should come to their real senses. Na mali yung ginagawa nila, huwag niyong labanan ng gobyerno kasi sa halip na labanan ninyo, tulungan ninyo at ipagdasal na magtagumpay tayo. Kasi kung masisira tayo dito, kung masisira ang gobyerno, para tayo na sa isang pangka, kung mabubutas ito, sisirain natin, sama-sama tayo at lahat tayo ilulubog. Para naman kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby, Commander ng 80th Infantry Battalion of Philippine Army, nakakalungkot daw isipin na hindi nakikita ng mga kritiko ang mga magagandang nagawa ng NTF-ELCAC. Sad to say, ating mga kritiko ng NTF-ELCAC, ito ay napaka-epektibong programa ng gobyerno. Sa totohanan dito sa probinsya ng Rizal, and even yung mga NPA na nag-surrender, they can attest. Hirap na hirap ang hukbo dahil sa programa ng NTF-ELCAC. True. Samantala para naman kay Relisa Lucena, President at founder ng Yakap ng Magulang Movement, masyadong bias at talaga namang insulto para sa mga Pilipino ang gustong mangyari ni Khan. Napakalaki talagang insulto kasi una sa lahat, yung nagsasabi sa kanya na front terrorist ng mga CPP-NPA o itong mga kalaban talaga ng bayan natin, napaka-bias ng kanyang comment, napaka-bias ng kanyang suggestion and recommendation kasi wala siyang kinausap ng mga biktima, mga former rebels, ng mga pamilya. Hindi siya patas. Kung tutuusin ay wala naman daw itong karapatang makialam sa ating bansa, lalo pat para buwagin ang isang kapaki-pakinabang na ahensya ng gobyerno. Wala siyang karapatan na mag-recommend ng ganun o mag-suggest at hindi siya pwedeng magsalita on behalf of our country dahil hindi niya alam yung totoong nangyayari. At ang kinakausap niya lang o ang nakakausap niya lang, intentionally or hindi ko alam, puro mga front organization ng CPP-NPA. Yung mga party list na nakausap niya, sila mismo yung nagre-recruit sa mga kabataan para sumampa sa kabundukan.
Nauna na ngang pinalagan ng mismong NTF-ELCAC at ng National Security Council o NSC ang pahayag ni Irene Can. Ang NTF-ELCAC ay isang task force ng gobyerno na binuo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki ang naging papel ng NTF-ELCAC sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan sa mga liblib na lugar. Dahil dito ay libo-libong mga dating rebelde ang nagbalik loob sa pamahalaan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Idagdag pa ang hindi na rin mabilang ng mga gamit pandigma na isinurrender sa mga otoridad.